Hi! Guardians. Maraming salamat po sa imbitasyon dito sa Cavalry Leopard 4 na pinamumunuan ni Pres Cleo. Sa ating pagkakaalam, napakadaling sumapi sa Guardians, pero mahirap lumabas dito. Unang-una po, sabi nga, tayo mga Maginoo nagkakaisa, katungang lahi, Pilipino, magigiting, maalam, tagapagtanggol ng bansa at lipunan. Yung pagkakaisa, unity. So, kailangan po yan. Sabi nga, ang walis tingting, kung yan ay iisa, hindi po yan makakalinis ng kalat. Kailangan po, sama-sama po tayo, isang buklod. Hindi lamang po, puro Pangulo, Vice, mga officers ang gagalaw. Kailangan po ng tulong ng lahat ng miyembro. Isa pa po, kailangan talaga yung camaraderie, saka yung tinatawag nating disiplina, dedikasyon, at determinasyon. Hindi po tayo sasali sa Guardians para sa ating sarili. Ang pakay po natin ay tumulong sa kapwa na walang hinihinging kapalit. Patungkol po sa batas tungkol sa tulungan sa National President, sa national, meron po tayong dalawang ID. Una po, yung branch ID. Ang ID po natin ay magagamit kapag ito po ay hindi expired. Halimbawa po, ang isang kasapi ay nagsasakit. Nakasaad po sa batas na siya ay makakahingi sa kada chapter ng 250 pesos. At saklaw po niya ang kanyang asawa at anak na mga dalaga at binata pa. Kung sakali naman ang ating member ay binata o dalaga, ang saklaw nito ang kanyang magulang. Kung siya ay walang magulang, patay na yung kanyang magulang, ang saklaw nito ang kapatid niya na dalaga at binata. Yun po. At kailangan po, kung hihingi po tayo ng tulong sa ating kapatiran, nakasaad po dito na kailangan po ay na-confine ng 24 hours. So, pag na-confine ng isang kapatid, may makukuha po tayo sa ospital na abstract, yung medical abstract po. Kasi doon po nagpapatunay na ang ating kapatid ay na-confine. Sa ngayon po, ang ginagamit ng iba pag nahihirapan kumuha ng medical abstract, kasi sa medical certificate, nakasaad din doon kung kailan ka na-admit at ilang araw. Pero ang qualified sana talaga yung abstract na pag-usapan. Minsan nagkakaroon ng exemption kasi nga minsan nakalabas na, nalimutang humingi. Yung approval, marami namang nag-a-approve, hindi po lang ako, lahat po ng national officers. Pag na-approvean po yan, ipasa nyo po sa pinuno nyo, siya po ang magpa-process, ipa-approve sa national officers. Pag na-approve, pwede nang i-post yan sa national GC. At ilalagay nyo rin po yung GCash number para yung magpapadala na kapatiran, direct na ma-send sa inyo. Kung wala naman kayong GCash number, sa pinuno nyo po kung sino yung chairman or president. Pangalawa pong ID, yung UGB ID. Kailangan po, hindi rin po expired. Kasi meron po tayong tinatawag yan na tulungan na makukuha sa UGB. Una, kapag nagkasakit ang ating, pag namatay ang member sa sakit, kumbaga natural death, makakakuha tayo ng 5,000. Ibibigay sa atin yun ng UGB, tested na po yan. Marami nang nakakuha. Pangalawa po, kapag namatay sa aksidente, mas malaki po ang makukuha. 10,000 po yun. Kaya kung sakali, doon naman tayo lahat papunta, kapag ikaw ay namatay, may makukuha ka sa UGB, may makukuha ka sa national officers na tulungan. Yun nga lang, kailangan yung ID hindi expired.
Yun po ang nasa batas natin at isa pa po na natalakay nung nakaraan. So kung yun ang napag-usapan, pero ang sabi po doon, halimbawa, nagkasakit ka, so bibigyan ng 250. Yung nagkasakit na yun, nabigyan ng 250, namatay. Kung nakapagbigay ka nung una, 250 na lang ang ibibigay. Pero kung hindi ka nakapagbigay nung nagkasakit siya, 500 po ang ibibigay. So, ibig sabihin, kung ilan ang chapter ng Guardians Unified Command, Guardians Joint Command, sa buong Pilipinas, meron din po tayo abroad, yun po ang makakarating na tulong dun po sa nangangailangan. May tanong po ba? Yes? Paano po kung halimbawa naglaso, nagpakamatay? So, yung naglason, so, malamang hindi tatanggapin sa taas yun. Pero usaping namatay pa rin yan. May makukuha siya. 250 pa rin. Oo. Sa UGB, hindi aksidente yun kasi nagsadya. Diba? Doon pa rin makakuha siya ng 5,000. Kasi wala naman tayong pinag-usapan kung nagsarili di ba? Kasi namatay, na aksidente. Ba't may bala kang maglason? Ano kaya kasi sinabi niyo po kanina, nagkasakit, tapos accident. Kasi hindi naman natin ipaliliwanag yung naglason eh. Kaya nga tayo sumali sa Guardians para makatulong, hindi tayo nagtulungan. Pag naglason ka, paano ka makakatulong? Di ba? Hindi ako makakatulong kasi naglason ako. Oo. Magkano yung tatanggap? Hindi ka makakatanggap, patay ka na nga eh. Yung kamag-anak mo, makakakuha. Joke lang. Kasama yung doon, kasi namatay siya eh. Namatay pa rin. Kumbaga, matagal natin nakasama, tumulong yan, so may balik yan. May tanong po. Ito, nalito na tayo. Ito ay paglilinaw ko lang. For example, yung member natin, nagkaroon ng aksidente o ng hospital, tapos na-expired yung ID niya kahapon, tapos nag-disgrasya siya ngayon, okay, isang linggo yung processing yun. Ang tanong ko, pasok pa ba yun sa tulungan? Yan nga po ang sinasabi ko na every rules there is an exemption. Kaya ang batas, batas. Pero minsan ang batas nasusuway dahil sa gusto nating tumulong. Namatay ang isa nating member ngayon pero expire na siya kahapon. So hindi naka-renew. Hindi, re-renew siya, pero siyempre, isang linggo po processing nun. Oo, under processing. Pero kung under processing nga at namatay siya, valid na yun. Kasi wala na sa kanya yung ID niya. Nandun na sa nasa nakatataas na, kumbaga. So, ibig sabihin, valid na yun siya. Pasok pa rin yung tulungan. Pasok po yan. Basta on processing. Kahit nga hindi on processing siyempre, inaakala mo ba na mamamatay ka bukas, expire ngayon, siyempre, may proseso pa rin yun. So, dapat, before mag-expire, i-process mo na. Hindi yung naka-expire, tsaka magpa-process. Pero nangyayari talaga minsan, kasi kulang nga tayo sa budget, inaabot talaga na expire. Meron talagang ganito. Sa atin, pwede naman natin gawin ganun.